part 3 na ano ulit. So, ito na. Ano mo sa bulo yan? Maga ka natulog, pwede. Grabe yung story mo. Mahal yan, Diyos ko. Kaya nasa lahat. Ano lang yan, aquarium. Ano na lang. Meron naman si Julia, laging malang namutan. Total. Pero hindi siya kinakain. Grabe, hindi malaki. Three, two, one. Mommy again! Miss Mira! Yay! Very good. I got them! Bakit kaya? Bakit kaya? Sila ba ba? Hindi, siyempre ako nga, hindi ko alam na isang ganyan. Siguro sila hindi rin nila alam na ganyan kamahal yung isda. Balak siguro nilang kainin. 23 years old na yung isang yan? Bakit yun? Hey! Walang didalag. Hindi mo lang nagsabi sa mga trabahador. Grabe mo mo. Minute yung dulo. I also might please make that in the video. Or the end of the video. Nah. It's a rainbow. Wala, di ko nakakuha ng ano. Tawag doon ng glitters. Ay, ano wala eh. Yung Mga glitters sa puso ako. at least na ako rainbow. Ito yan, sorry. Ito. Ano, mapanis na yun. Ano lang yun? Ano po kay President?
Sagog cheese. Hindi naman, di ba? Oh, sige na, kumain ka. Okay, I'm done. Listen. Kung mag-alala, mamaya manok naman. Ano? Bilis kumain ni Ate Chicha niya talaga. Very good talaga. Tapos inom ka Milo kaya. Ano ko doon, biglaan lang naman nag-day off yung babae. Nilakad daw sila ng asawa niya. Sabi niya, katapusan pa siya ulit. Wala naman pa. Tsaka no choice. Wala rin kasama ko eh. At sa akin si ate siya. Wala basta wala naman pasok. Lunes, andito na yun. Sila? Si ano, ate ano. Meron pa bago-bago isip. Wala na agad? Wala, bilis niya talaga kumain. Pwede natin yung alam niya. Arsena. Hey! No! Chicken head po. So yung laman po ng chicken head po natin is 6 pieces po. At kapag kailangan na raw pakainin ang kanilang mga alaga, pinupukpok lang nila. Yes! No! Ang vibrations tulad sa tubig na umiyak para sila ay kakain na. Oh my God! Masay nila. Oh. Oh my God. Oh my God. You may nasty hand. This bit is scary. This one medyo mag... I'm gonna put it on the water as a humidity. I love it. Gusto mo bukas pag hindi umulan hapon. Tayo dun sa amin laro kayo na saysay. Badminton. Ha? Gusto mo? Pag di umulan, laro kayo dun sa court badminton. Wala dito ko. Doon nga sa amin. Nasa yung court. Laro kayo saysay lang. Nagbabadminton siya doon. Hindi ako mahal mag-badminton. Ay, balik mo yung tea. Ay! Turuan kita. Okay, let me put it back without showing you. Ah. Bilis talaga kumain. Kunti na lang ang kanin. Sinong ka vitamins. This was so beautiful. No, that's good. It doesn't have to.
this is what I Nasa isang tubo lang. Basa, balisa, at nangihina. Ang mga sugat nito, inuukot na. Ang agila, natagpuan at sinagip ng magsasakang si Marvin. Kung Marvin, kaya raw kalulus-lulus ang kalagayan ng agila dahil pinapaki raw ito ng kapitid at ng mga pungkol. Dito, kayani ang tuwid kay Marvin. Pero teka, hindi pa kilala ang Philippine Eagle sa tawag ni Monkey Eating Eagle. Kaya ito ang predator o dapat katakutan ng mga unggoy. Sila ang kinakain nito. Pero bakit sa kaso ng agilang nasagip ni Marvin, ipinaraw ito ng mga unggoy? Para patunayan ni Marvin ang kanyang salaysay, sinamahan niya ang aming team sa mismong pinangyarihan ng insidente. Ang isip ng mundo kasama ng sityo Darakuya. Pahirapan ang pagpunta mo. But I'm beautiful. Bukit, matarik, ang mga sukal. Makalipas ang 3 oras na nakaraan. Narating nila ang kanilang akal. I'm gonna show you guys. Napansin-pansin ang ilan sa mga Hmm. ito. Pero Yayo si Lucas, sa oh. ibang tatlo, may mga nagbaling sa paligid. Dito na po, mga bakas, marami sa Naglakas loob lang daw siyang ugawin ng mga unggoy. At nang kanya raw nakita ng mga ito, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Inaatake raw kasi ng mga unggoy, isa pala, Philippine Eagle. Ang nagpisa ng Marvin na si Junisa agad narinig ng tulong sa kakilala ng si Marvin. Nag-decide ako na i-contact ang aming barangay captain. Sabi niya, i-report natin sa inyo, saan ba pwede tayo mag-meet para mas madali lang ba na rescue yung namin. Sabi niya, doon sa Kitito Bayan, kasi mas accessible ang daan. Bali-bali, binabayad lang ang Marvin. Ang mga respondentores ng Community Environment and Natural Resources Office, ang SENO, agad na binigyan ng first aid ang agila. Ipinagbigay alam din nila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang kaawa-awang sinapit nito. By midnight, dito na sa Davao City, we're getting the immediate medical attention. Nakalimutin na natin yung dyan. Dehydrated siya. Kailangan talaga stabilize muna. Malayang 7, pinatay ang Philippine Eagle Foundation. Ang lalong layunin nito, mailigtas ang mga Philippine Eagle noon, iilan na lang. Ano mo ang mga parang Philippine Eagle Foundation ang populasyon ng Philippine Eagle sa kasalukuyan, pinapayang meron ng 380 to 447 na breeding pairs. Mga ito, Gusto mo pa, kanin? umaasa ang PEF na mas mapaparami pa nila ang mga ito kung protektahan sila at ang mga kababata. Isa sa mga programa ng foundation ang mabitan ang mga agila na tinatawag na tracking device.
Jonah na namatay matapos aksidenteng nasakal ng isang sino sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon. 8 sa mga na-rescue ng bear, binaril daw gamit ang mga airgun o bullet gun. Unfortunately, ginagawa para target practice ito ng ating pabansang ibon. Ang airgas po kasi ay pwedeng mabili ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng lisensya. Ito din naman talaga gamitin for hunting. Kabilang sa mga agilang tinarget si Kalatungan 2 na nabaril ang kaliwang pakpak sa tindi ng pinamilitong sugat na bulok ang kanyang pakpak. Kinailangan itong amputate para mailigtas ang kanyang buhay. Noong 2008 naman, hindi lang binaril, kundi pinakalpak at pinain ng isang residente ang agilang si Casagua. Sa interview sa suspect noong 2019, inamin niya ang kanyang ginawang krimen paglabas sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, mga ito, nagpusyanan ko siya, hindi mo ay ano, makalong. So, sa pagkinawa, Pinagpapalat siya noon ng 100,000 pesos na multa. Hindi niya nagawa, itinulong siya o kalaunan na kapagbayad niya kaya napalaya. Samantala, agilang nasagip ni Marvin, pinangalanan ng PDF na sa Wagab Galwanan, hango sa lugar at ilog kung saan ito natagpuan at nailigtas. Habang ginagawa ang bagong rescue ng agila na sinasabing pinagtulungan ng mahigit 30 mga unggoy, mga gape, pinadiskubre mga sugat sa pakpak nito. Iyak na siya. Ang hospital siya. Unfortunately, meron pong injury yung Philippine Eagle natin on both its wings sa ilalim ng kanyang pakpak. Meron din siya namagos. Nagdududa tuloy ang ilan kung ano ba ang mga sugat ng agila gawa ng mga unggoy. Pati din sa ating x-ray na ginawa, merong dalawang bala. Air gun pellets sa loob ng katawan ng ibon. Ang isang bala ay matagal nang nasa loob ng katawan, pero recently lang matulungan yung pangalawang bullet. Kagabi lang nakita na may fresh entry wound. Iba ang kwento ng agila laban sa mga unggoy. Philippine natin bago siya na-rescue. Apex predator na. No. So, dito pag Alis ka muna dyan. Hindi, alis ka muna. Wala akong makita. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Be, yung mahilo mo, be. Excuse me. Kamo na po. Dyan nawawal. Yeah. Nawawala yung isang ganun. Ano punta? Oh, Bes. Nasaksihan niya kung paano hinatake ng mga unggoy ang agila. Para patunayan ang kanyang testimonya, si Marvin at ang pinsan nito si Raimundo sinubukang tawagin ang mga unggoy. Lalabas kaya ang mga unggoy. Pero walang nakapakita.
masabi ano ba ang totoo nangyari. May mga group Kaya- tayo ng forensic PNP at saka NBI na inimbitahan namin. Mas maganda kung sila mag-undertake ng investigation. Ay, moment na. Pero nito ng July 18, Sabado, malungkot na ibinalita ng Philippine Eagle Foundation na si Salwaga Talwag pumanaw na matapos nito mag-seizure. Aming panawagan ay sana po That's for the Pilipinas, huwag lang po natin silang galawin. I-report po kagad sa DNR o sa local government. If you're hunting or killing the mother for endangered species, you can be imprisoned from 6 years to